Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang June. Gusto ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento sa akin ng aking lolo Marcelo. Tungkol ito sa dating naging kasintahan ng aking lolo, na tinatawag niya sa pangalang Edna. Nangyari ito noong dekada 70 dito sa lugar namin sa Leyte. Sa kwento ni Lolo, itong si Edna yung unang babaeng naging kasintahan niya bago niya nakilala at napangasawa yung aking lola. Yun nga lang po, hindi nasahan ng aking lolo na may kakatwang pangyayari ang maghiwalay sa kanilang dalawa. Unang nakilala ni Lolo si Edna dahil sa kaibigan nitong tawagin nating Ambo, na siya namang kakilala ng babae. Dahil nais na magkaroon ni Lolo Marcelo ng kasintahan noon, inireto nitong si Lolo Ambo, si Edna, kay Lolo. Sigurado kong magugustuhan mo si Edna kapag nakita mo na ito. Maganda yon. Mukha ring mabait. Wika pa ni Lolo Ambo kay Lolo Marcelo. Matagal mo na bang kakilala yon, Ambo? Baka naman niloloko mo lamang ako Wika ni Lolo sa kanyang kaibigan. Sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na hindi niya pag-aanong kakilala yung babaeng ito. Ngunit hindi na yon pinansin ni Lolo dahil gusto nga nitong kilalanin na lamang yung babaeng sinasabi ng kanyang kaibigan. Sige, pakilala mo na lamang ako at ako na yung bahalang dumiskarte. Dagdag pang sabi ni Lolo Marcelo kay Lolo Ambo. Tinanguan na lamang siya ng kanyang kaibigan at lumipas nga raw yung ilang araw noon nang magkita nga si Lolo Ambo at si Lolo. Sinabi nito sa aking lolo ang magandang balita tungkol sa babae. Pumayag naman siyang magkita kayo nang sabihan kong irereto kita sa kanya. Wika pa raw ni Lolo Ambo kay Lolo Marcelo. Nagngitian pa silang dalawa bago sinabi ni Lolo Ambo kung saan nga sila magkikita. Ayon rin sa sabi ni Edna sa kanya. Tinanguan na lamang yun ng aking lolo. At nung dumating na nga yung araw ng unang pagkikita nila ni Edna, ayos na ayos daw noon si Lolo Marcelo. Gusto raw nitong sa unang pagkikita nila ng babae ay hindi na nga siya matanggihan nito kapag hihingi siya ng permiso kung pwede bang manligaw. Nagtungo na nga noon si Lolo Marcelo sa lugar kung saan sila magkikita ni Edna. Nang makarating na nga siya roon, nakita niya ang babaeng naghihintay. Nilapitan niya ito at napag-alaman nga niyang si Edna na nga yon. Namangharaw si Lolo dahil sa kagandahang taglay ng babae. Nag-usap nga silang dalawa hanggang sa nagkapalagayan na nga rin ng loob. Hindi naman nag-aksaya pa ng pagkakataon si Lolo Marcelo. Kahit yun pa lang yung unang pagkikita nila, ay nagpaalam na raw kagad siya na manliligaw siya dito. Inakala ni Lolo na hindi papayag si Edna. Ngunit nagkamali siya dahil pumayag nga yung babae na ligawan siya nito sa kondisyon na sa bahay raw siya nito manliligaw. Sumang-ayon naman yung aking lolo sa kondisyon na iyon ni Edna. Sinabi na lamang sa kanya ng babae kung saan nga yung bahay nito upang mapuntahan niya ito para manligaw. Dahil sa pagpayag ng babae na ligawan siya ni Lolo, hindi na nagdalawang isip yung aking lolo na kilalanin nga yung babae
at maging yung pamilya nito. Sa unang pagkakataon na nanligaw siya sa bahay ni na Edna, isinama raw nito si Lolo Ambo. Pagkarating nila sa bahay ng babae, pansin kaagad nila ang kakaibang tingin sa kanila ng mga magulang ni Edna, lalo na raw ng kanyang ina. Nakakatakot naman yung nanay ni Edna. Parang kakainin niya tayo ng buhay dahil sa pamamaraan niya ng pagtingin. Wika pa raw ni Lolo Ambo kay Lolo Marcelo. Sinita naman ni Lolo yung kanyang kaibigan. Marahil dahil napansin nga ni Edna noon na hindi komportable sina Lolo sa kanyang ina, humingi naman siya ng pasensya kina Lolo at sinabing ganoon lang talaga yung kanyang nanay sa ibang mga tao. Tumango na lamang sina Lolo at hindi na rin umimik pa. Matapos nga yung ilang oras na pananatili sa bahay ni na Edna, napagpasyahan nga ni na Lolo na magpaalam na bago pa man sila abutan ng hapon sa lugar na iyon. Napahirapan din daw yung transportasyon noon. Habang pauwi sila noon ni Lolo Ambo, hindi daw mapigilan ni Lolo Ambo na sabihin kay Lolo yung tungkol sa kanyang napansin sa pamilya ni Edna. Ayon pa nga sa kanya, mukhang nagsisi raw siyang ipakilala si Edna kay Lolo dahil iba na nga yung kanyang kutob sa mga magulang ng babae. Wag na muna nating intindihin yung mga bagay na yon, Ambo. Ang mas mahalaga, unti-unti kong makilala yung pamilya ni Edna. Tugon naman daw ni Lolo sa kanyang kaibigan. Wala nang nagawa si Lolo Ambo kung hindi yung hayaan na lamang si Lolo Marcelo. Kahit kasi ilang pagkakataon na niyang pagsabihan nito na baka may kakaiba sa pamilya ni Edna, ay pilit namang pinagtatanggol ni Lolo yung babae at yung pamilya nito. Halos magdadalawang buwan din noon yung panliligaw ni Lolo Marcelo kay Edna. Dahil sa araw-araw niyang pagpunta sa bahay ng babae, napansin ni Lolo Ambo na may kakaiba sa pamilya ng babae, lalo na nga sa nanay nito. Ayon pa kay Lolo Ambo, nang minsang kausapin niya raw si Lolo, mukhang may inililihim daw si Edna tungkol sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Hindi pa rin daw yun pinansin ni Lolo Marcelo, lalo na nga nang sagutin na nga siya ni Edna. Ayaw namang mangialam ni Lolo Ambo kay Lolo dahil baka mag-away lamang daw sila. Kaya hinayaan na lang niya yung aking lolo na ipagpatuloy yung pakikipagrelasyon kay Edna at pagpunta sa bahay nito. Minsan nga hindi na sumama si Lolo Ambo kay Lolo dahil natakot na raw siya sa nanay ni Edna. Pakiramdam daw kasi niya ay hindi normal yung nanay ng babae. Nang mga unang 3 buwan ngang magkarelasyon sina Lolo Marcelo at Edna, naging maayos at masaya naman daw sila. Hindi na masyadong nakakasama si Lolo kay Lolo Ambo dahil malimit nga itong pumupunta sa bahay ni na Edna. Hanggang sa isang araw, pinuntahan ni Lolo Marcelo sa kanilang bahay itong si Lolo Ambo. Kinausap raw niya ito tungkol sa mga bagay na napapansin niya kay Edna. Ayon kasi kay Lolo, pansin niyang kapag nasa bahay siya ni na Edna, mas tumatalim daw yung pagtitig sa kanya ng nanay ng babae. Nagkaroon din daw ng sakit yung nanay ng babae at si Edna daw yung nag-aalaga rito. Simula nga nang magkasakit yung nanay nito, ayaw na niya akong papuntahin sa kanilang bahay. Hindi ko nga rin alam kung bakit Wika pa raw ni Lolo Marcelo noon kay Lolo Ambo.
Hindi naman daw umimik yung kanyang kaibigan, kaya nagkuwento pa nga raw siya. At matapos ng mahabang pagkukuwento ni Lolo tungkol sa mga napansin niya kay Edna, ay nagsalita naman daw si Lolo Ambo. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siguro yung si Edna. Mukhang hindi maganda yung kutob ko sa kanyang pamilya. Simula nang makilala ko yung mga magulang nito. Wika pa raw ni Lolo Ambo. At muli nitong sinabi kay Lolo na sana ay hindi na lang niya ipinakilala rito yung babaeng yon. Nanahimik na lang daw si Lolo Marcelo nang sabihin yon sa kanya ng kanyang kaibigan. Lumipas pa nga ang mga araw noon. Malimit nang magkasama sina Lolo Ambo at Lolo Marcelo. Hindi na kasi pinapupunta ni Edna sa bahay nila si Lolo dahil may sakit nga raw yung ina nito. Hindi naman nagpumilit si Lolo Marcelo sa kagustuhan ng kanyang nobya. Hanggang isang gabi noon, pauwi na si Lolo galing sa bahay ni na Lolo Ambo. At habang naglalakad ito, pakiramdam daw niya ay merong nakasunod sa kanyang likuran. Nang magpalinga-linga nga siya sa paligid, wala naman daw siyang nakita. Nagpatuloy nga siya sa kanyang paglalakad. Ngunit ilang hakbang pa lamang yung kanyang nagagawa ay nakarinig na siya ng mga pagyabag na nanggagaling sa kanyang likuran. Nang muli siyang mapalingon, ganoon na lamang yung pagkagulat niya nang makitang si Edna yung nakasunod sa kanya. Edna, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakarating dito? Tanong pa raw ni Lolo Marcelo noon sa babae. Nagtaka rin daw kasi ito kung paanong napunta roon yung kanyang kasintahan. Gayong gabi na ngayon. Isa pa, hindi pa nadadala ni Lolo sa bahay nila yung babaeng yon. Kaya labis niyang ipinagtaka kung paano nga siya natunto nito. Nagpa siya raw na lumapit si Lolo kay Edna. Ngunit pinagsabihan siya ng babae na huwag siyang lapitan ito. Napahinto na lamang yung aking lolo habang nakatingin sa kanyang nobya. Bago pa man nakapagsalita si Lolo, ay tinignan nga raw siya ni Edna. Sa hindi maipaliwanag ni Lolo, bigla nga siyang nakaramdam ng kaba dahil sa pagtitig na iyon ni Edna sa kanya. Naalala niya ang mga mata at pagtitig ng nanay ni Edna. Kaya lalong nadagdagan ang kabang kanyang nararamdaman. Maghiwalay na lang tayo, Marcelo. Seryosong wika pa raw noon ni Edna. Hindi nakaimik si Lolo dahil sa sinabing yun ng babae. Nakipagtitigan na lamang si Lolo Marcelo kay Edna hanggang sa meron nga siyang napansin sa babaeng yon. Napapahid si Edna ng kanyang bibig. Nang mapagtanto nitong yun nga yung tinitignan ni Lolo, nangunot yung noon ni Lolo Marcelo nang makitang naglalaway itong si Edna. Animoy hindi mapigilan ng babae yon, kaya akmang napatras ito. Napatalikod ito kay Lolo at akma sanang aalis na rin noon. Ngunit pinigilan siya ni Lolo at tinawakan sa kanyang braso. Dahil sa ginawa ni Lolo, animoy nagalit raw yung babae. Hindi niya inaasahan yung gagawin ni Edna. Nang magawa nitong tabigin yung kamay ni Lolo Marcelo, ganoon na lamang yung takot na naramdaman ni Lolo nang sa paglingon daw sa kanya ni Edna, ay nanlilisik na raw yung kanyang mga mata. Tila ibang tao na nga ng mga oras na iyon yung babae. Walang ano-ano, inangilan daw siya ng babae na animoy hindi raw siya kilala nito.
Ang ipinagdaka pa noon ni Lolo Marcelo ay yung paunti-unting pagbuhaghag ng buhok ni Edna. Dahil nga sa takot ni Lolo na baka kung ano pa yung gawin sa kanya ng nobya nito, nagpasya na lamang siyang iwan ito at mabilis na tumakbo pauwi sa kanilang bahay. Inakala noon ni Lolo na mananatili si Edna sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nagkamali nga si Lolo. Pinanindigan siya ng kanyang mga balahibo sa katawan nang makitang nakasunod pa rin yung babae sa kanya. Mabilis itong gumagapang habang nakasunod kay Lolo Marcelo. Mas binilisan naman ni Lolo yung kanyang pagtakbo. Nang muli raw siyang mapalingon, hindi na nga nakasunod sa kanya si Edna. Hindi na malaya ni Lolo kung saan nagpunta yung babaeng yon. Subalit ng mga oras na iyon, ramdam pa rin niyang nagmamasid sa kanya yung babaeng yon. Nagpasya na lamang si Lolo na magpatuloy sa kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Nang gabing yon, hindi makatulog ng maayos si Lolo. Dahil sa kakaisip kung ano nga bang nangyari kay Edna. Hindi maipaliwanag ni Lolo yung takot na kanyang nararamdaman sa babae ng mga sandaling yon. Nasa ganong pag-iisip si Lolo Marcelo nang may mapansin siyang aninong gumagalaw sa may labas ng bintana. Nagtaka nga siya kung paanong nagkaroon ng anino roon. Kaya dali-dali siyang napabangon at tumungo sa may tapat nun. Nung nasa tapat na nga siya ng bintana upang sumilip sana roon, hindi niya napigilang mapasigaw. Nang tumambad sa kanya ang nakapatiwarik na mukha ni Edna. Nakangisi raw sa kanya yung babae at duguan raw yung mukha nito. Napaatras ng bahagya si Lolo dahil sa pagkabigla. Walang ano-ano, bigla raw na napaiyak yung babae habang humihingi ng tawad kay Lolo. Pasensya ka na, Marcelo. Wala na akong ibang pagpipilian. Kaya ako naging ganito. Wika pa raw ng babae na talagang ikinabigla ni Lolo. Pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis raw itong nawala sa may bintana ni Lolo. Nakita na lamang ni Lolo si Edna na mabilis ng araw na tumatakbo palayo. Pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis siyang nawala sa bintana ni Lolo. Hindi man maintindihan ni Lolo kung ano nga bang ibig sabihin ng babae. Ngunit batid niyang kakaiba na ito. Alam niya sa kanyang sarili, naswang na yung babaeng yon. Hindi na yon yung kanyang nobya na kanyang nakilala. Pumasok nga noon sa silid ni Lolo yung kanyang ama at tinanong kung ano nga bang nangyari dito. Hindi na nga nakapaglihim si Lolo at sinabi na lamang niya sa kanyang ama yung tungkol sa kanyang kasintahan na si Edna. Dahil doon, tila naliwanagan daw si Lolo nang sabihin ng kanyang ama kung ano nga bang posibleng nangyari kay Edna. Upang kumpirmahin naman kung totoo nga yung sinabi ng kanyang ama na aswang na nga talaga yung babaeng yon, nagpasya nga siyang puntahan kinaumagahan yung kanyang nobya. Naabutan naman niya yung bahay ni na Edna na wala ng tao. Subalit ayon sa mga narinig niyang sabi ng mga kababaryo ni na Edna, kay Edna raw ipinamana ng kanyang ina ang pagiging aswang nang pumanaw ito. Dahil sa malubhang sakit. Noon pa man daw ay may bali-balita ng aswang nga yung nanay nito. Ngunit walang naging ebidensya. Subalit dahil sa pagiging aswang na nga ni Edna, naging sigurado na nga yung mga tao tungkol sa bagay na iyon. Marami raw nakakita kay Edna eh. Dahil na rin siguro ayaw nilang mapahamak sa lugar na iyon, nagpasya nga silang umalis na lamang.
si Edna at ang kanyang ama. Hindi naman makapaniwala si Lolo sa nangyari kay Edna. Ngunit wala na siyang nagawa pa kung hindi tanggapin at kalimutan na lamang yung babaeng yon. Paminsan-minsan pa raw noon, ramdam niyang parang may nagmamasid sa kanya. Ngunit hinahayaan na lamang niya. Napaisip pa siyang baka si Edna nga yun at tinatanaw na lamang siya at binibisita mula sa malayo. Hanggang sa lumipas naman po yung panahon at unti-unting ibinaon ni Lolo yung kanyang alaala tungkol kay Edna. Ang kasintahan niyang naging aswang. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.